Mga sangkay, itong ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa grabing nagaganap ngayon sa ating planeta na pinapatunayan nito na ang Biblia ay nagsasabi ng totoo. Pag-usapan po natin ito. Good day po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Bago po tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Sa ibaba, i-subscribe nyo po yung, i-click nyo po yung subscribe button, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So very important mga sangkay na ma-inform kayo what is really happening. Ano ang nangyayari po sa ating planeta? Okay? Ito po. Ayon po sa balita mga sangkay, ilang sasakyan lubog sa baha sa pananalasa ng bagyo sa Turkey. Pero mga sangkay, hindi lamang po sa Turkey ito. Europe at Middle East, di umano nagaganap ang matitinding disaster. Kaya nang sinabi ko mga sangkay, ang Biblia po ay hindi po nagsisinungaling. Dapat po natin maintindihan na nagaganap ang lahat ng ito base po sa sinasabi ng Biblia. Okay, tingnan po natin. Naminsala sa Europa at Middle East. Kung hindi nalubog sa tubig, inanod ang maraming sasakyan. Kung hindi nalubog sa tubig, inanod ang maraming sasakyan. Europe po yan at saka Middle East. Yan na ang Frontline News Abroad ni Mon Gualvez. Mukhang hindi na magagamit ang mga sasakyang ito matapos malubog sa baha sa Istanbul, Turkey. Grabe. Guys, hindi po ito pananakot ha. Ito mga content natin patungkol po sa nagaganap sa ating planeta, hindi po yan pananakot. Yan po ay paalala sa ating lahat. Na kapag wala tayong Diyos sa buhay natin, posible po pong mangyari sa atin ang mga bagay na yan. So mas maganda, no? Habang wala pa po, habang hindi pa po ito nangyayari sa Pilipinas, maglingkod po tayo kay Lord. Kasi lahat na nakikita na po natin mga sangkay, di ba? Ang dami pong nagaganap na mga disaster sa iba't ibang panig ng ating mundo. And wake up call po ito sa lahat ng tao na kailangan po natin hanapin si Lord bago pa mahuli ang lahat. Abot hanggang bewang ang tubig matapos manalasa ng malakas na bagyo na kumitil sa buhay ng 2 tao. Sa Greece, rumagasa ang baha sa Europe naman ito mga sanggay. Nakaraan lamang ang pinag-uusapan po natin, wildfires. Sunog mga sangkay sa kagubatan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ito naman mga sangkay, puro baha. Ito sa Greece. Mga kalsada, inanod ng ilang gamit at mga halaman, pati nga ang motor na ito. Sinubukan pa yang isalba ng lalaki pero nabigo lamang sa lakas ng ragasan ng baha. Grabe no. O saan naman to? Inanod na rin pati ang mga sasakyan at mga basurahan. Sa Greece pa rin. Imaginin mo yan, pati mga sasakyan. Noon, napapanood lamang po natin yan sa mga movies. Pero ngayon, naging realidad na ang mga science fiction. Okay, ano nga ba ang nangyayari? May mga nagsasabi mga sangkay, no? There are some conspiracy theories na sinasabi po nila na man-made po ang iba. Which is, ako, mga sangkay, naniniwala rin pa ako sa ibang nagsasabi na possible man-made nga po. Pero may iba rin po talaga, mostly, okay? Mostly na mga nagaganap na ganito is natural disaster. Why? Because of human activities. Sinira ang kalikasan, sinira ang ating kagubatan, sinira po ang mga forest. Ang nangyari mga sangkay, binabalikan po tayo nitong kalikasan po natin. O, diba? Tao rin po ang tumutupad sa kung ano ang propesiya na nakasulat sa Biblia. Grabe. Isang lalaki naman ang napaulat na namatay matapos mabagsakan ng gumuhong pader. Uy! Matinding bahari ang dulot ng bagyo sa Bulgaria. Ibang lugar naman ito. Sa Europe din ata ito, mga sangkay, no? Dose-dose ng residente ng inilikas pero may ilan pa rin nanatiling stranded. Ano nangyayari sa mundo? Bakit sa
sabay-sabay na baha. Alam nyo? Guys, kahit alam na po natin itong mga nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo, minsan hindi natin maiiwasan na mapatanong, ano na ang nangyayari? Because hindi po tayo nakapagtataka sabay-sabay. Nakaraan mga sangkay, sabay-sabay yung sunog na ibinabalita. Well, hanggang ngayon nangyayari po yung disaster na yan, yung sunog sa kagubatan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kaya nakakakaba kung wala kang Diyos sa buhay mo, pero kung mayroon kang Lord na pinaglilingkuran, hindi po yan magbibigay sa atin ng takot, pagkus yan po ang magdadala sa atin na mas maging mas malapit kay Lord. Nagdeklara na roon ng state of emergency matapos mapaulat ng 2 tao ang nasawi. Habang sa Brazil, oh my goodness, Brazil. Tingnan nyo mga sangkay, mga building. Nagmistulang dagat ang buong paligid ng mga building. Naalala ko yung may mga movie na ganito, di ba? Just me. My goodness. Nangyayari na po talaga. Hindi na po natin maitatanggi mga sangkay na itong nagaganap sa ating planeta nakabase po sa salita ng Diyos. kita sa aerial video na ito ang malawakang pagbaha matapos ang ilang araw ng mga pag-ulan na nagpaapaw sa mga ilog. Gumamit na ng helicopter ang mga rescuer para ilikas sa mga apektadong residente. 21 na ang kumpirmadong patay doon. Nagbabalita mo. Well, mga sangkay, ulitin ko, aminin na po natin na lahat ng ito nagaganap ayon po sa nakasulat sa Biblia. Imagine niyo yan, mga sangkay. Saan ba yun? Grabe naman yan, May mga building na mga malalaki pero tingnan nyo, baha. This world is not our home. Tandaan po natin yan. Simula po nung nagkasala si Adam and Eve, guys, lahat po ng nilikha ng Diyos ay may depekto na. Okay? Yun po ang realidad. Nung nag-umpisa po ang kasalanan ng tao, lahat po ng create ng ating Panginoon na perfect at kamangha-mangha, nagkaroon po ng depekto. At ito po ay resulta, mga sangkay, itong mga nakikita po natin sa ating planeta, hindi po yan normal na. Noon, ang natural disaster ay very natural, kumbaga. Pero ngayon, ang natural disaster ay part na po ng calamities dahil po sa human error. Yan po, climate change, global warming. Ang dito mga sangkay, medyo nakakagambala sa isipan, no? Kasi sabay-sabay. Biruin mo, sa ibang mga lugar nasusunog. Nasusunog po yung mga kabundukan, yung mga kagubatan. While some or many, paano ba? There are many countries din binabaha. May iba namang mga lugar, mga sangkay, nauubos na po, natutuyo na ang mga tubig. At may mapapansin din po tayo na pagtaas ng tubig sa dagat. So kung pagsasama-samahin po natin itong nangyayari ngayon sa ating mundo, masasabi po talaga natin na totoo ang sinasabi ng Biblia. And I know, mga sangkay, mag-agree man kayo o hindi, Jesus is coming very soon. Di man po natin alam kung kailan, kasi sabi ng Biblia, di ba? Gaya daw po siya ng isang magnanakaw na babalik na wala pong nakakaalam. Kaya naman, ayusin po natin yung faith natin kay Lord, yung relationship po natin kay Lord, okay? Hanggat may oras pa, may pagkakataon pa para ayusin po natin ang ating mga buhay. Hanggat may panahon pa, may chance pa po tayo na yung mga liko nating landas ay ituwid na po natin. Because we don't have enough time. Okay? Maglingkod po tayo kay Lord kasi tingnan yung mga nangyayari ngayon, di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po sa katakot-takot na nangyayari ngayon sa ating mundo? I-comment nyo lamang po yan sa ibaba. Siyempre, bago po kayo umalis, mga sangkay, hanapin nyo po muna itong isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation.
Hanapin nyo po sa YouTube at kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.